Naperwisyo ng baha ang ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon. Hinahambalos ng rumaragas ang tubig ng ilog sa Tibuli, South Cotabato ang hanging bridge na yan. Sa lakas ng ragasan ng tubig, naputol ang tulay. Ilang puno rin ang tinangay ng ilog. Nagmistula namang dagat ang ilang kalsada sa Tagum City, Davao del Norte dahil sa baha, dahil sa biglaan at malakas na ulan. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Ang ilang sasakyan, tumirik, habang ang iba ay nagpasyang huminto muna sa gilid ng kalsada. Sinalanta naman ng storm surge ang 12 coastal at island barangays sa Concepcion, Iloilo. Ayon sa Concepcion MDRRMO, hinampas at sinira ng malalaking alon ng 30 bahay at mahigit 200 mga bangka. Panakanakang ulan man ang naranasan sa Dawis, Bohol, nagresulta pa rin yon sa pagbaha. Ilang kalsada ang apektado. Abot naman sa 100 pasahero na bibiyahe sana patungong Samar ang stranded sa Matnog, Sorsogon dahil sa maalong dagat. Mahaba rin ang pila ng mga sasakyan sa kahabaan ng Maharlika Highway. Ayon sa Pag-asa, shear line at easterlies ang nagdala ng masamang panahon sa ilang panig ng bansa. 3 weather system ang muling magpapaulan sa bansa ngayon pong araw. Ayon sa Pag-asa, pinakaapektado ng shear line ang ilang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas. Hanging amihan naman dito sa Metro Manila at ilan pang panig ng Luzon, habang easterly sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Kabisayaan. Sa mga susunod na oras, uulanin ng halos buong Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Higit na maging alerto sa heavy to intense rain sa mga taga Bicol base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito po sa Metro Manila. Samantala, nalusaw na ang binabantayang low pressure area malapit sa Palawan. Ngayong Martes, nakapagtala ang City of Pines, Baguio ng minimum temperature na 15.4 degrees Celsius, habang 23.5 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon ngayong umaga ayon sa PHIVOLCS. Nagsimula yan mag-alas 6 ng umaga kanina. Nagdulot ito ng hanggang 350 meters na usok na patungo sa direksyong Timog-Kanluran. Natigil ito mag-alas 9:30 kanina. Samantala, patuloy naman ang rockfall events ng Bulkang Mayon. Mag-aalas 11 kagabi nang magkaroon ito ng incandescent rockfall shed na dulot ng pagtaas ng magma mula sa loob ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, may naitalang 85 rockfall event ang Mayon. Parehong nasa alert level 2 ang mga Bulkang Mayon at Kanlaon. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa permanent danger zone ng dalawang bulkan. Bukas ng gabi, sisimula ng pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ang mga paghahanda roon, maging sa ruta ng traslasyon, alamin sa balitang hatid ni Bam Alegre. Nakahanda na steel barriers at mga tolda sa Quirino Grandstand. Bukas, Miyerkules, isasagawa sa hapon ang pabihis sa imahen ng Jesus Nazareno. Alas 7 ng gabi naman magsisimula ang pahalik. May bagong sistema sa pila sa pahalik, lahat ng mga deboto kailangan dumiretso sa Calao Extension. Sarado kasi ang Katigbak Drive. Paraan daw ito para masigurong walang sasalubong sa andas at mas mabilis na makauusad ang prosesyon. Yung ibang deboto, pagbaba ng Katigbak Driveway, hindi daw umaalis. Naghihimpil na ron at sila actually yung sumasalubong sa ating andas. Inihahanda na ng deboto na si Gestoni Remigio ang sarili para sa pista. Sabi niya mas maganda ang bagong sistema ng pila. Kailangan po malakas ang katawan natin para pahiyan na tayo sa pagbubuhat ng Kailangan lagi tayong kondisyon. Alerto na rin ang mga otoridad para tiyakin ang seguridad sa traslasyon ng Jesus Nazareno sa Biyernes. Ayon sa pulisya, 18,000 na pulis ang ide-deploy, kabilang ang 1,000 intelligence operatives na hindi naka-uniforme at 800 pulis na Hijos del Nazareno rin. Sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, nasabihan na rin ang mga vendor na hindi sila maaari magtinda simula bukas hanggang mismong traslasyon. Kaya si Elsa Erico maagang nagtinda ng mga replika ng Jesus Nazareno. Marami-rami na rin, kaya lang sa ngayon matumal kasi. Kalendaryo naman ang itinitinda ni Michael Monte na isa ring deboto. Yung lang po, sa kalusugan. Kalusugan at sa financial din po.
Birthday naman ngayon ng deboto na si Melchor Carullos. Hindi na raw niya kaya makipagsiksikan sa mismong pista. Sapat na raw ang pananampalataya kahit hindi siya makasama sa traslasyon. Birthday ko today kaya Kaya pala pulang-pula ka ngayon. kaya maga ko nagsimba. Mahalaga sa akin yun kasi isa na rin ako sa deboto nitong Nazareno. Simula ng mapadpad ako din sa Manila. So panatag na talaga din yung ano. Walang pasok sa Maynila sa mga paaralan at sa mga government office sa Biyernes. May ipatutupad ding liquor at firecracker ban. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Inararo ng isang dump truck ang ilang bahay sa Siniloan, Laguna. Chris, may casualty ba sa insidente? Rafi, 2 ang patay habang 6 ang sugatan, kabilang na ang driver at pahinante ng dump truck. Tumagilid sa gilid ng kalsada sa barangay Makatad ang truck na ayon sa isang saksi ay mabilis ang takbo bago bumangga sa mga bahay. Pagewang-gewang pa raw ito, kaya kumalat ang mga karga nitong graba. Matapos ang insidente, hinuyog ng mga residente ang driver at pahinante ng dump truck. Hawak na sila ngayon ng pulisya. Kwento ng pahinante, nagsabi ang driver sa kanya na hindi gumagana ang preno habang binabagtas nila ang kalsada. Inihahanda na ang reklamong posibleng isampa laban sa driver. Wala siyang pahayag. Sa Mangalda naman dito sa Pangasinan, isang lalaki ang nasawi matapos na malunod. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagpiknik at nag-inuman sa may tabing ilog ang nasa 10 magkakaanak at magkakaibigan, kabilang na ang biktimang 17 anyos. Nagkayayaan silang maligo sa ilog hanggang sa madisgrasya ang biktima. Ang 2 pang binatilong sumunod sa kanya sa pagtalon, nakahawak sa balsa kaya nakaligtas. Sinubukan nilang iahon ang biktima pero hindi nila kinaya. Kalaunan na-recover ang bangkay ng biktima. Paalala ng mga otoridad, huwag maligo sa ilog kung nakainom. Huli kam sa Quezon City ang pagtangay ng isang lalaki sa isang nakaparadang tricycle sa Barangay Holy Spirit. Balitang hatid ni James Agustin. Nakaparada ang isang tricycle sa Santa Catalina Street sa Barangay Holy Spirit, Quezon City nang lapitan ito ng isang lalaki. Iniatras niya ang tricycle at saka itinulak ito. Sa iba pang anggulo ng CCTV, kita na minamaneho na ng lalaki ang tricycle. 1 oras bago ang pagnanakaw, nahagip ng CCTV ang lalaki na naglalakad na tila humahanap ng tiyempo. May hawak pa siyang plastic sa kaliwang kamay. Huling nakita ang lalaki na binabagtas ang Commonwealth Avenue. Ayon sa tricycle driver, nangyari ang krimen sa labas ng bahay ng kanyang kapatid. Lasing na po kasi ako noon diyan ko po pinarada. Pero kadalasan po pinaparada ko din po dyan. Naiwan niyo po ba yung susi? Hindi po. Nasa akin po yung susi noon. Nandiyan po sa bahay. Ang masakla, pinapasada lang niya ang tricycle at naguhulog siya ng boundary sa may-ari nito. Sana ibalik niya lang yung tricycle. Iiwan niya lang kung saan ba niya iwan para matagpuan po namin. Kasi mahalaga po sa amin yun Panghanap buhay po kasi namin yun Nai-report na ang insidente sa Holy Spirit Police Station na nagsasagawa pa ng follow-up operation. Patuloy pa rin ang pag-conduct natin ng backtracking at forward tracking at pagre-review po ng CCTV footage para malaman po kung yung pagkakakilanlan ng salarin. May posibilidad po na dayo itong salarin sapagkat hindi po ito kilala ng mga taga rito. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, matapos bumagal noong Nobyembre, muling bumilis ang inflation o ang bilis ng pagmahal ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Disyembre. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 1.8% ang inflation rate nitong Disyembre. Pinakamibilis yan mula noong March 2025 kung kailan naitala ang kaparehong inflation rate. Mas mabilis din kaysa sa average inflation para sa buong taong 2025 na 1.7%. Sabi ng PSA, ang pangunahing nag-ambag sa pagbilis ng inflation nitong Disyembre ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng bigas. Nakaambag din sa inflation ng mga presyo ng karning baboy, isda at mga gulay gaya ng sibuyas. Ang inflation nitong Disyembre ay pasok sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 1.2 hanggang 2%. Nakaapektuhan nila riyan ang tumaas na presyo ng pagkain dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at mas mataas na demand noong holiday season. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, patuloy na magiging masinop sa paggastos ng gobyerno at magpapatupad ng mga reforma para mapanatiling mababa ang inflation.
Naghain ng kontra sa laysay sina Senador Joey Villanueva at dating Senador Bong Revilla kaugnay sa reklamong nakatanggap umano sila ng kickback mula sa ilang flood control projects sa Bulacan. Hindi raw sila nakinabang sa mga questionabling proyekto. Balita natin ni Sandra Aguinaldo. Sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa umanay maanomalyang flood control projects sa Bulacan, nag-file ng kanilang counter affidavit sa Department of Justice sina Senador Joel Villanueva at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang National Bureau of Investigation naman na siyang nagsampa ng reklamo sangkaterbang dokumento ang dala sa DOJ. Ayon sa Justice Department, ang preliminary investigation ay patungkol sa mga proyekto sa Bulacan na kinasangkutan din ng contractors na Wawaw Builders at Top Notch Catalyst Builders Inc. Sabi na DOJ, idiniklara ang mga proyektong 100% complete pero ang iba ay ghost project naman o kaya ay hindi kompleto. Naharap sina Villanueva at Revilla sa magkahiwalay na reklamo. Si Senator Bong Revilla in these 6 cases, sa respondent na po siya sa isa. Okay, tapos si Senator Joel Villanueva is also a respondent in another case in one of the 6 cases. Doon po sa 6 na yon, the charges are multiple. So we have direct bribery, indirect bribery, corruption of public officers. We have a violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, which is RA 3019. Tapos may violation din po ng the Government Procurement Act, and also a violation of the conduct of bid rigging in the procurement process. Tig-isa po sila, pero hindi lang po sila yung respondent sa mga kaso na yon. So we have multiple respondents, including DPWH officials. Muli na maitinanggi ni Villanueva na nakinabang siya mula sa flood control projects sa Bulacan. Alam na alam niyo yung nangyayari tungkol sa flood control, kinamumuhian natin for so many years. Yung away namin ni Zaldico, tapos doon sa complaint, 1% daw binibigay ni Zaldico sa akin. So, that's ridiculous. Ayon sa kanyang abogado, meron silang 3 testigo kasama na rito ang staff ni Villanueva na kinilala ni dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara bilang peng na inabutan umano niya ng 150 million pesos sa rest house sa Bulacan. Sabi ni Alcantara, para raw ito kay Villanueva bagamat hindi umano alam ng senador na mula ang pera sa flood control. Pero sabi ng kampo ni Villanueva, hindi totoo ang paratang ni Alcantara. Walang binigay. Walang binigay. So, nasaan ang pera ko? Nasa kanila siguro. Sa engineers? Saan pa pupunta? Si Revilla naman, hindi nagpaunlak ng interview pero ayon sa kanyang abogado, walang basihan ang akusasyon laban sa kanya. Matatandang idinawit si Revilla sa flood control dina Alcantara at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Ayon kay Bernardo, tumanggap si Revilla ng 25% commission mula sa flood control. Yung mga ganitong complaint na fina-file na walang batayan, para bang final lang, para lang mangharas o mang-abala ng isang individual. So, sa totoo lang, yung mga ganitong complaint, ayon sa batas at sa rules ng evidence, hindi ito dapat paniwalaan. But in the case of Yusek Bernardo, I think we pointed out that he has submitted 5 affidavits. Ang tingin namin, he was trying to really enter the witness protection program. And the only way that he can be admitted is actually point to somebody higher. Kaugnay pa rin sa flood control issue, inilahat ng DOJ na gumugulong na rin ang investigasyon nito sa plunder complaint laban kay dating Representative Zaldico. There's an allegation of conspiracy. Of course, the act of plunder could not have been committed by one individual alone. Of course, necessarily, may makasama siya dyan. Hiningan namin ang reaksyon ng abogado ni Ko pero wala pa itong tugon. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang bagong aspaltong bahagi ng EDSA busway. Ang lane mula Rojas Boulevard hanggang sa Orense sa Makati ang pinasadahan ni Dizon kagabi. Mabilis na tinapos ang rehabilitation works sa nasabing bahagi ng bus carousel alinsunod na rin sa direktiba ng Pangulo. Tiwala si Dizon na maayos ding maipatupad ang rehabilitasyon sa iba pang bahagi ng EDSA. Tuloy-tuloy ang koordinasyon ng ahensya sa MMDA at Department of Transportation. Mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 kinaumagahan ang schedule ng pagsasaayos sa EDSA.